po sa Bureau of Custom, ang BIR mga kababayan, sisimulan na rin po ang tax audit sa mga kontraktor ng maanumalyang flood control project. At ang isa po sa posibleng tamaan yan ay walang iba kung hindi itong mga diskaya. So ngayon, ipagpatuloy natin. Mag-iimbestiga na rin ang Bureau of Internal Revenue sa mga kontraktor na tumabo ng pera sa mga flood control project ng gobyerno. Nagbabalik si Sujin Kim. Ang diretsang utos ng BIR, simulan na ang tax fraud audit sa mga kontratistang sangkot sa maanumalya umanong flood control projects, kabilang ang kumpanya na iniuugnay sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Batay sa Revenue Regulation 17/2024, obligado ang bawat kontratista na kumuha ng updated tax clearance bago makuha ang final payment ng kontrata sa gobyerno. Kung walang ganito, pwedeng agarang isuspend ang bayad at lagyan ng tax lien ang halaga ng kontrata. Sa punto ng isang tax expert, it's not unusual for rich people to buy luxury cars, but it is unusual to buy a lot of luxury cars. Simply because of it's not it's impractical to be paying so much taxes for all this. We're talking about contractors who are enjoying or flaunting their lavish lifestyle. So if they're paying taxes, then there's no problem. But it has to come from BIR. So ngayon ang problema mga kababayan, paano kung hindi nagbabayad ng tamang buwis sa mga diskaya? Ang dami-dami pa naman nilang binili ng mga mamahalin sasakyan. Alam naman po natin, especially sa mga kababayan po natin, yung mga nanonood sa atin na may mga sports car dyan, pag bumili kayo ng mamahaling sasakyan, natural na may babayaran din po kayo na napakalaking tax. Kaya nga kung mapapansin ninyo dati yung issue nung Bugatti Chiron ata yun o Bugatti Veyron na nakita doon ata sa EDSA mga kababayan or sa isang lugar, di ba pinasamsam yun ng Bureau of Custom kasi nga hindi pala dumaan sa tamang proseso at hindi nabayaran yung tax nung sasakyan na yon. Kaya ang nangyari, sinamsam po mga kababayan yung dalawang mamahaling luxury car na yon, yung sasakyan na yon. So ngayon, parang ganito rin yung sa mga diskaya, kung mapapatunayan na hindi po ito dumaan sa tamang proseso nung binili nila yung mga mamahalin po nilang sasakyan, ang mangyayari dito, possible na masamsam din yan mga kababayan ng gobyerno at pagbayarin pa sila ng multa. Ano po? Anyway, ituloy pa natin. Ang mga tanong na kailangang sagutin ng BIR, na ideklara ba ang pera sa income tax returns? Anong pinagmulan ng pondo? Kung galing sa government contracts, tama ba itong naidokumento at nakapagbayad ng 12% VAT at income tax? Ayon kay Abrea, ang karaniwang paraan ng pandaraya ng mga kontratista ay ang madalas anya na under declaration, lalo na kung may bahagi na napupunta sa under the table. So, from being smuggled or legally imported, it becomes now a source for tax evasion if it results to more than 30%. And in this case, based on practice, and it's like an open secret, we know everyone is talking about it, that more than 30% is really paid as under the table or share of different parties. Floating expenses. Sabi ni Sambong, sabi ni Diskaya, kasalanan daw ni PBBM, dapat daw pagkaupo pa lang nag-imbestiga na sila. Hindi, sila may kasalanan yan. Akala siguro nila weak leader yung presidente. Hindi nila alam may surprise pala sa kanila. Yun ang hindi nila alam. At saka mga kababayan, sa totoo lang, alam nyo, pagkakamali din to ng mga diskaya. Bakit ko nasabi? Ang dami-dami ng pwede ninyong gawin. Bakit ipinlex nyo pa ang mga ari-arian nyo? Tapos, ipinamalita nyo pa na lahat ng yan ay galing sa kontrata ninyo sa DPWH, yung yaman ninyo. Kung kayo ba naman ay nasa tamang katinuan, dapat naging maingat kayo sa lahat ng sinabi ninyo at hindi ninyo inuna yung pagpiplex ninyo. Alam nyo na nga na galing sa gobyerno lahat ng kung ano ang meron kayo. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, sila din ang gumawa ng sarili po nilang problema. O pinepeke ang resibo o bumibili ng luxury items para mapalabas na malaki ang gastos at mapaliit ang taxable income. At misdeclared business expenses o kung minsan pati luxury cars ay dinedeklara na business-related purchase. The BIR can audit and investigate whether these are normal business expenses or necessary for their operations. I don't think they need 20 luxury cars to operate as a contractor or so on and so forth.
Para kay Abrea, dapat automatic na lahat ng individual na papasok sa government contracts, i-lifestyle check ang kanyang rekomendasyon, ipakita sa website mismo ang status ng investigasyon. Tama. Because if you recall the Farmali case, it's a huge case. We talk about billions during COVID. But after the investigation, no tax evasion case was filed. And we hope that they can revive it because, tax evasion doesn't die like that. They have 10 years to audit. Anya, kailangan din ipalift ang bank secrecy. Dagdag niya, importante na hindi lamang private citizens ang hinahabol ng BIR. Dapat kasama din ang government contractors at mga nasa politika. Tama. Nagbabala rin si Abrea na ang hindi pagtutok sa kasong ito ay posibleng magpabagsak sa koleksyon ng gobyerno dahil sa epekto sa tiwala ng tao. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Ayan ang problema. Eto mga kababayan, siguro magiging aral din to. Hindi lang sa inyo kung hindi sa ating lahat. Na sana iwasan natin yung pagpiplex ng mga sobrang yaman na naipundar natin. Kasi biruin nyo, pagdating pala ng araw, pag hindi pala tama yung pinanggalingan yan, at may mga problema kang ginawa or may mga tao kang nadihado habang kinukuha mo yung mga bagay na pangarap mo na yan, talagang sisingilin at sisingilin ka din po niyan sa huli. At ito yung nangyari sa mga diskaya. Sa sobrang pagyayabang po nila ng kanilang mga naipundar galing sa katas ng DPWH, ganito yung kinahinatnan. Pwedeng mawala lahat ng bagay na meron po sila dahil po sa kanilang pagpiplex. Ano po? Anyway, mga kababayan, ngayon, kayo po, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan sa topic na yan. Sa inyong palagay, dapat lang ba mga kababayan na imbestigahan po ng Bureau of Custom at BIR ito pong mga kontraktor na nakakuha ng malalaking proyekto dito po sa ating gobyerno? So ngayon, comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan. Malaya po kayo makapag-comment sa ating comment section. At ngayon, eto, punta naman po tayo dito po sa isang video na nakita natin na kung sana nag-upload po nito ay isa sa mga kilalang vlogger na si Makagago mga kababayan. At ang topic niya po dito ay yung isang vlogger na sila Kastama na kung saan mga kababayan meron pong naibulgar dito na balak daw pong ipatumba ni House Speaker Martin Romualdez. Ito daw pong sila Kastama. And then may mga binanggit pa siya ng mga pangalan dito. So ngayon, para lang magkaroon kayo ng idea tungkol po sa taong ito na pag-uusapan po natin. Kasi baka sakyan ito ng mga DD-shit mga kababayan kaya tinatalakay natin ngayon. Hindi para siraan. Ito pong taong ito. Kasi sa totoo lang, kung makikita ninyo, bago ko i-play yung video ni Makagago, pakinggan nyo muna to. Para lang may idea kayo sa kung ano yung sasabihin niya. Wait lang ha. Paalam guys, paparehab na ako. Paparehab? Itong February 30. Mamimiss ko yung tunay. Mabukin na yun nyo. Kago. Ayan. Para lang may idea kayo. So ngayon, punta tayo dito. Kasi meron po siyang nabanggit dito na talagang kung sasakyan ng mga DD-shit, magiging issue po yan at parira sa ating gobyerno. Kaya ngayon pa lang mga kababayan, pag-usapan na po natin. Oo, di na matulog Nababagabag ako. Gusto kong pawalan yung sarili ko. Yung gusto kong sabihin, gusto kong sabihin na. Itong madaling araw na to. Hindi naman ako kung ano magiging sitwasyon. Total ito na Guys, kaya bakit kami nasa ganitong sitwasyon? May mga tao sa likod namin. So bagay, kahit sabihin naman sa tao to, wala naman silbi. Gusto niya akong iparehab, guys, para matapos talaga yung issue tungkol doon kay Toyo. Gusto nila akong marehab para mapatunayan nila lahat yung mga sinasabi nila ay totoo. Kasi sa totoo lang mga kababayan, sobrang ano na to Ito yung na-issue sa iba't ibang asawa na kung saan kaya po naghihiwalay kasi sinasaktan niya. And then nasampahan siya ng mga kaso ng bawsi mga kababayan. Kasi nga dahil doon sa pananakit niya sa kanyang asawa, siya din mga kababayan yung vlogger, kung matatandaan nyo, nung 2024 ata na nahulihan ng maraming armas. Ano po sa kanyang bahay dahil isinuplong ata siya nung kanyang kasintahan. Ngayon, siya din mga kababayan yung vlogger na mapapansin nyo naman na siguro gumagamit ng ipinagbabawal na bato, kaya po ganito mga kababayan yung mga binibitawan niyang salita. At mapapansin nyo naman sa kanyang kilos. Ano pa, anyway, tuloy pa natin. Magmula kay Makagago, Nico David. Gusto kong bumalik ng Japan guys, pero ayaw nila ang pabayaan umuwi ng Japan. At ito nga, sa katunayan, nasa kanila yung passport ko na dapat nasa akin. Na-adjust din lahat ng papeles ko. Hindi kasi tumira ng babae, kaya lalo ko na-trigger.
Guys, ayun yung paraan ko para humiwalay sa live-in partner ko. Masakit man sa akin pero yun yung paraan ko eh. Kasi hindi na siya yung tamang babae para sa akin. Bakit ka nyo? Tamang babae ba yung ituturo ka sa laban mo? Yung Bawsi, feeling niya totoo yun? Ha? Yeah. O sabihin na natin nakaltak yung ulo niya. Sapat na ba yun para sabihin may grade threat ako doon? Ha? Palabas lang ng nanay ko yun, guys. Ha? Yung gusto iparehab. Para nga matapos yung kaso ko sa Japan. At gusto rin ni Jasmine mangyari yun. Para nga lumabas na maling-maling tao ko. Tangina, nasira buhay namin. Tangina, sarap ng buhay ko pala. Mag-isa na ako, kompleto ako sa alahas. Meron pong dalawang mabibigat na pangalan. Yan. Sila kasama. Ito mga sasabihin. Ito, pakinggan nyo to mga kababayan pakinggan nyo to. Kasi ito po ay kung tutuusin, nakaka-alarma po ito. Ito pong bidyong ito, pagkatapos pong gawin ng taong ito, bigla po niyang binura. Kasi parang madaling araw ata niya isinut itong bidyong ito. Tapos nung siguro nahimasmasan, dahil nga sobrang sabog mga kababayan, bigla niyang binura yung video. Kaso nga lang ang problema, nakuha na ata ng staff ni Makagago. Kaya po nailabas nila dito. Anyway, tuloy pa natin. Ikini-credit natin to kaya Makagago. Kanya po yan. Sabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Ang CDO Halatang halatang tinuruan. Diba? Biruin niyo mga kababayan, talagang ikakapahamak daw niya yung sasabihin niya. Ngayon, kapag may nangyaring masama daw po sa kanya, ang may kasalanan daw, yung si Romualdez, yung tatakbo daw pong Pangulo sa 2028. So ngayon, meron pa siyang ipinopromote dito. Wait lang. Tanggalin lang natin yung speed. Yan. Meron siyang ipinopromote dito mga kababayan. Ito Yan. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Iboto niyo si Duterte. Diba? Sasabihin ko na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Makagago, at iba pang mga tao. Nasa flip top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahama ko pa to kasi wala na rin Kasi sa totoo lang mga kababayan, ito po kasing taong ito, napakarami pong atraso niyan. Sa totoo lang, napakarami po ng atraso niyan, especially doon sa mga nauna niyang, marami din siya naging kasintahan. And then yung iba sa mga naging kasintahan niya po, ginugulpi niya, kaya po siya nakakasuhan ng Bawsi. Ngayon, ang problema kasi dito mga kababayan, sa rami ng atraso niya sa iba't ibang tao, paano kung may mangyaring hindi maganda sa kanya? Meron po siyang binanggit na pangalan na kapag siya ay binawian ng buhay, ang may kasalanan, eto pong si House Speaker Martin Romualdez, idinamay pa etong si Senator Erwin Tulfo. Yan daw yung mga galamay ni House Speaker Martin Romualdez. Alam niyo, sa totoo lang, tapos ang pinakamasakla pa dito, pinromote si Sara Duterte. Na dapat daw suportahan ninyo sa darating na 2028. Paano kung si Sara Duterte ang nag-utos dito habang bangag na magsalita ng kung ano-ano laban po kay House Speaker Martin Romualdez, tapos pag wala ng pakinabang kay Sara Duterte, di umano ipatumba ni Sara Duterte mga kababayan. So sino ang sisisihin ng marami sa mga kababayan Pilipino po natin? Di si House Speaker Martin Romualdez. Kaya kung tutusin talaga mga kababayan, maling-mali po etong ginawa dito ni Lakas Tama. Kasi nga, nitong si Hiroshi, kasi nga mga kababayan, sa totoo lang, hindi niya, siguro sa mga pagkakataong ito, hindi niya alam yung mga pinagsasasabi niya kasi masyado po siyang dito, bangag na bangag mga kababayan. Kita niyo naman po sa kanyang galawan. Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Yoshi, sana handa ka sa mga consequence mo. Kinukurot mo ko, di papansinin kita. Gusto mo binanggit mo si Martin Romualdez. Romualdez. Binanggit mo si Senator Erwin Tulfo. Galamay niya, sila Erwin Tulfo. House Speaker at Senator, binanggit mo. Nako, boy. Ano bang nangyayari sa utak mo may tililing? Delikado tong mga binanggit mong mga pangalan. Ulitin nga natin. Romualdez. Galamay niya, sila Erwin Tulfo. Grabe to. Nako,
Ang sakit dito sa ulo, Yoshi. Ulitin nga natin. Romualdez, galamay niya sila Erwin Tulfo. Bakit? Naku, pinanggit mo pa si Senator. Ulitin nga natin. Galamay niya sila Erwin Tulfo. Grabe. Toyo, Rendon, Nico David, Makagago. Di ka ba natatakot? Pati si House Speaker, binanggit mo. Ulitin nga natin. Romualdez. Oh my goodness. Tapos ang masaklap pa nga dyan mga kababayan, alam nyo yung makikita nyo kasi yung intention Halatang inutusan mga kababayan, binangag muna tapos inutusan. Na yun daw tatakbong presidente sa 2028. Tapos daw wag daw yun ang iboto at ang iboto daw si Duterte. Sino ba tatakbo na Duterte sa 2028? Di ba si Sara Duterte? Kaya nga dun palang makikita nyo na may nag-utos talaga para siraan mga kababayan itong si Senator Erwin Tulfo at saka itong si House Speaker Martin Romualdez. Ang pinakamasaklap pa dyan kung tutusin, pinakamatindi pa po dito, yung sinabi po niya na ang magpapatumba sa kanya si House Speaker Martin Romualdez at yung mga galamay. Kasama si Senator Erwin Tulfo. Ang lakas nga ng loob. Diba? Piruin nyo mga kababayan, after po ng live niyang yan, bigla niyang binura yung video. Siguro nahimas-masa na. Kaso ang problema, doon pa lang sa ginawa niyang video na yon, halata nyo na agad yung intention Gustong pasuportahan si Sara, pag may nangyari sa kanya, nga naman makakakuha ng simpatya sa mga kababayang Pilipino po natin magagalit kay House Speaker Martin Romualdez at akusahan ng kung ano-ano at yung suporta mapapapunta kay Sara. Alam nyo, konti na lang iisipin ko na baka inutusan ito ng kampo ni Vice President Sara Duterte para magsalita ng ganyan. Pero yun yung masyadong bangag na bangag mga kababayan. Tapos baka masaklapan ito sakyan pa ng mga DD-shit. Di wala kayong pinagkaiba dito. Diba? Kay lakas tama. Anyway, tuloy pa natin. Man, bakit sila yung pinangalanan mo? Ulitin nga natin. Romualdez, galamay niya sila Erwin Tulfo. Doon sa mga DD-shit baka maniwala pa kayo dyan kay Hiroshi. Grabe, Yoshi. Romualdez, galamay niya sila. Ito. Baka maniwala pa kayo dyan. Alam ko naman, yung mga nanonood dito na marami sa atin. Alam ko lahat kayo or di naman, kung hindi kayo lahat, yung iba sa inyo, pamilyar na kung ano yung mga pinagdaanan nito. Kung ano yung mga kinaharap nito ng mga matitinding issue. Diba? Humantong pa nga sa point mga kababayan, na pati yung nanay niya, idinamay niya sa mga problema na ginawa po niya. Kaya nga naging mukhang kahiya-hiya yung nanay po nito sa Japan. Anyway, tuloy pa natin. Sila Erwin Tulfo. Nilalagay mo sa kapahamakan ang sitwasyon mo. Actually, hindi ko naman inaamin yun or hindi ko rin dinidena yun. Sabi ko lang, kayo magpatunay. Nico David, sa bagay malaki mag-offer rin tao Ayun yung kaban ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Matakot ka! Diba mga kababayan, iisa yung moto ng mga DD-shit. Yan, yung pera na yan, ginagamit sa pangungurap, ibinibigay sa mga influencer, ibinabayad ko kay ganito, kay ganyan, para ipagtanggol yung kanilang pangungurap. Diba ganun yung malimit sabihin ng mga DD-shit? Alam nyo, kukunti na lang iisipin ko may nag-direct dyan sa tao na yan para magsalita ng ganyan at dikdikin si House Speaker Martin Romualdez at si Senator Erwin Tulfo at palabasin na bayani si Sara. Repent! Repent! Matakot ka, boy. Kinakabahan yan. Ayan ito Matataas na tao yung binabanggit mo at pinopoint finger mo. Grabe to. Ulitin nga natin. Romualdez, galamay niya sila Erwin Tulfo. At saka, ang question ko, Yoshi, matapang ka, di ba? Ilabas mo na to. Ikaw naman, andyan ka na para siyempre makabenta yung Airbnb nyo ni Tempo. Saan ang galing yung mga information mo na ito? Saan mo nakuha yung information na yan? Binanggit mo pa ako, wala nga ako dyan sa mga sinasabi mo na yan. Tangina nyo, Toyo, kayo may kasalanan nun. Tangina nyo. Tangina, kundi dahil sa mga putang inang mga influencer. Pukin ang ina kasi. Lahat yan ibubunyag ko pag nauwi akong Japan.
Lahat ng putangin ng influencer, mga galawan ng lahat ng influencer, lahat. Bubunyag ko, mga mababantot na influencer dito sa Pinas, putangin ninyo. Isa ay sa mga nagsira sa akin. Binanggit mo pa ako. Ulitin mo nga, Meme God. Romualdez, galamay niya sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Maagago. Bakit ba lagi mo ko naaalala? Niwala nga ako sa meeting na yon na sinasabi mo. Wala kang patunay. At saka nga mga kababayan, isipin nyo kung meron siyang ebidensya patungkol dyan, bakit di niya nalang ilabas? Huwag niyang gayahin si Magalong na hindi na puro salita lang pero hindi marunong maglabas ng ebidensya. Dapat ang gawin niya mga kababayan, labas niya ebidensya niya kung totoo yung mga sinasabi po niya. Kasi sa totoo lang mga kababayan na in my personal opinion, parang napakalabo naman na gawin sa kanya yan ni House Speaker Martin Romualdez at ni Senator Erwin Tulfo, lalo na at hindi naman siya gaanong kilala. Tapos ang pinakamatindi pa niyan, kasi nakakakilala lang naman sa kanya yung mga influencer lang din. Yung mga vlogger na katulad natin na medyo babad sa mga issue mga kababayan, siguro kilala natin siya. Napapanood natin siya. Pero yung mga katulad ni House Speaker Martin Romualdez, ni Senator Erwin Tulfo, malabong makilala yan. Siguro may nag-utos lang sa kanya na galing doon sa kabilang kampo para magsalita ng mga ganyan at pag may nangyaring masama sa kanya, alam nyo na kung sino yung mapapag-initan. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Kaso ako may patunay sa'yo. Alaga! Nako! Mike, delikado to. Mabibigat na pangalan ang binanggit mo. Romualdez, galamay niya sila Erwin Tulfo. Nako! Ayan, mga kababayan kung titingnan nyo, ito kasing taong ito para sa akin and my personal opinion, sasabihin ko ulit sa inyo, yan po ay nakasuhan ng bawsi at kung ano-ano pa. Dahil nga mga kababayan sa mga pananakit niya, sa mga naging kasintahan niya, especially mga kababayan, gumagamit din niya ng ipinagbabawal na bato, kaya kung mapapansin nyo, doon pa lang sa unang video na ipinakita ko sa inyo, talagang sabog. Mga kababayan, nangangako lagi doon sa mga supporter na paparehab na, pero dumarating sa point na pag madaling araw, magla-live mga kababayan tapos kung sino-sino mga pangalan yung babanggitin. So ngayon, doon sa mga DD-shit, pwede nyo naman sakyan yan, pero ang tanong, maniniwala ba kayo dyan? Kasi pag naniwala kayo dyan, alam na this. Kasi biruin nyo, pinagmamalaki si Sara, suportahan daw si Duterte sa darating na 2028. Alam naman natin kung sino yung Duterte na tatakbo sa 2028 mga kababayan. So sa tingin ninyo, inutusan hindi? May nag-utos? Wala. So comment below na lamang mga kababayan kung ano po ang masasabi ninyo hingil po dyan sa topic na yan.